Good morning! Sobrang tagal ko hindi nakapag-vlog. Pagka nanay ka kasi medyo mahirap talagang isingit yung pag-video, lalo na kapag may bata. Kapag nakita kasi ni Kobe na nag-video ako, kinukuha niya yung phone o kaya naman siya na yung nag-ooperate o kaya nagpipicture-picture. Kaya pag nagsiset up nga ako ng pang-vlog ay tinatago ko talaga sa kanya para hindi niya ito makita. Umaga nga ito at naghahanda ako ng agahan namin pero hindi pa nga ako nakakarami ay hinihila na naman ako ni Kobe at tinatawag niya ako maglaro. Sinamahan ko muna siya saglit dun sa playroom niya at kinausap ko siya na magluto lang ako ng aming pagkain ngayong agahan. Pero yun nga, hindi pa nga ako nakakarami ay bumalik na naman siya dito sa labas para tawagin akong maglaro. Bilang nanay nga, ay isa ito sa mahirap na part, lalo na kapag may kailangan kang tapusin or gawin pero kailangan ka rin ng anak mo. Pero okay lang yan, kasi minsan lang naman sila maging bata. Hinugasan ko nga lang yung paglulutuan ko dyan dahil may natira pa nga kaming ulam kagabi. Isang pot lang kasi tsaka isang pelayok yung gamit namin dito sa aming apartment. Ayoko kasi mag-stock kami ng maraming gamit dito kasi pagka lilipat kami ay mahirap talagang maglipat pagka maraming gamit. Naglaga nga lang ako ng itlog dyan para sa aming dalawa ni Kobe. Madalas nga nilagang itlog talaga yung agahan naming dalawa. Hindi kasi siya pwede sa mga frozen foods o kaya mga canned goods. Pag napapansin ko nga na medyo nanawan na siya sa nilagang itlog, nagluluto din naman ako ng mga fries niya. Pero yung gamit ko ang patatas ay yung talagang patatas na binili sa palengke o kaya sa grocery. Tapos hindi ko yung nilalagyan ng asin o kaya ng mantika. Buti nga gustong gusto din niya ito kahit wala siyang lasa. Medyo nasanay na din kasi siya na kumakain ng walang lasa ngayon. Pagkatapos ko nga may salang sa kalan yung itlog ay nagpunas-punas muna ako dito kaunti. Pagkatapos ko magpunas-punas ay naisip ko magpainit na rin ng tubig para sa aking pangkape habang inaantay ko ang malaga yung itlog. Pagkatapos ko magpainit ay hinugasan ko na rin itong inuman ni Kobe ng tubig. Pag ganitong umaga nga at medyo gusto ni Kobe na maglaro mag-isa ay ginagawa ko na rin talaga lahat ng mga pwede kong gawin. Minsan nga nagsasayang na rin ako para matapos na wala na akong iintindihin mamaya at papaliguan ko na lang siya. After ko nga mahugasan yung inuman niya ng tubig ay binabanlian ko pa ito ng mainit na tubig. At pinupunasan na rin kaunti bago ko lagyan niya ito ng malinis na tubig niya. Wilkins pa nga yung gamit ng tubig kasi natatakot talaga akong painumin siya ng ibang tubig. Pagkatapos ko nga malagyan ng tubig yung inuman ni Kobe ay naisip ko na rin magtimpla ng aking kape. Nakaka-relate ba kayo sa akin? Itong twin pack na ito ay 3 beses kong kakapehin. Natatamisan kasi talaga ako kapag nilagay ko yung isang pack. O diba, nakatipid ka na. Medyo nabawasan pa yung risk mo na magka-diabetes. Cherries! Habang inaantay ko ang lumamig itong kape ko ay maluto pala yung itlog ay sinamahan ko muna si Kobe dito sa loob. Napansin ko nga na madami na naman siyang nahahalat na laruan kaya nilagay ko muna dito sa box ng kanyang mga toys. Dahil nga tumatalon-talon yan mula dun sa bed at pagka naapakan niya ay iiyak na naman. Kinukulayan-kulayan nga lang namin itong mga libro na regalo sa kanya ng kanyang mga tita noong Pasko. Inaaya ko nga siyang kulayan din yung isang libro at ayun nga, humiga pa siya dyan pero hindi din naman siya nagkulay. Kapag ganitong mga age nga ay sobrang curious talaga kaya lahat ng mga nakikita niya dun sa book ay talagang ina-explain ko isa-isa. Ayan nga at luto na nga yung itlog kaya naman prepare ko na rin yung agahan namin ni Kobe. Na maririnig nyo nga siya ngayon habang nagvo-voice over ako. Kaya nga sobrang hirap pagka ganitong nagvo-vlog ako kasi kailangan ko talagang lumayo sa kanya dahil pagka malapit ako sa kanya ay sobrang gulo nga. Tinanggal ko nga lang yung pula ng itlog dahil bawal sa kanya. Yun lang, bye-bye po.